Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin muli itong karugtong ng pasabog ni Mami Pebbles o si Pebbles Talakera. Meron siyang source na maari ko namang gamitin pero mas type ko itong naging conversation nila ni Mark Ramos. Dahil itong conversation nila dito is very raw at talagang mas complete, no? Kasi may kausap siya eh. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, no? Itong continuation ng saga, no? ng patuloy na pagbubulgar nitong si Mami Pebbles, ni Pebbles Talakera tungkol dito sa mga Duterte, no? At yung una nating video, sinabi niya nga doon yung Sarah's Army, sinabi niya nga rin doon yung suicide bomber at yung ginto na nakabaon doon sa ilalim ng KOJC ata yun, no? Kung saan doon nahuli si Kibuloy, no? At meron pa siyang sinabi dito sa pag-uusap nila. Actually parang naka-phone patch lang siya, no? Dito kay Mark dahil si Pebbles po ay nasa ibang bansa. And of course, hindi niya sasabihin. At lahat ng info niya ay galing doon sa kanyang insider. Yung intel kung tawagin niya. Yun yung nagbibigay sa kanya ng mga information. Kaya nga, hindi pa man alam ng taong bayan is na i-relay niya na kila Bronner at kung kanino-kanino pa sa FBI, sa PNP, no? Kaya nagkakaroon agad ng posisyon. Kaya malaking na itutulong nitong si Mami Pebbles, mga ka-Wonder, no? Para maging secure yung ating bansa and at the same time, maprotektahan din si PBBM laban dito sa mga gawain ng mga Duterte. So without further ado mga ka-Wonder, pakinggan natin itong pag-usap nila ni Mark Ramos at nilantad niya rito yung ipapang dapat nating malaman. Hindi pa rin umuwi si Pulong. Alam mo kung bakit? Bakit, Mami? Ang habili, eto ha, makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Opo, naka-live speaker tapos nakatapat sa mic ko. Oo. Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling-hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello? Pati buong pamilya. Hello? Grabe yun mga ka-Wonder, no? Talagang vengeance. Yun daw ang utos ni Duterte since hindi naman siya makakalabas at hinabili niya na ipapatay. So sana naririnig ito ng ating Pangulo, ano? At aksyonan niya ito. No? Kung uma-aksyon man ang ating presidente na tahimik, then well and good. No, sana ganun nga. I-ano mo yung yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Oo, nakita ko yun. Nabasa ko yun. Oo. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron? Hindi ko pa nakita yun. Ko. Hindi pa niya narinig, napanood. Meron tayong record niya nandito sa ating laptops at sa cellphone. No, na sinabi nga ni Harry Roque, no, galit na galit. Meron pa siya yung unang video niya na parang lumalabas na yung sipon niya. At yung pangalawa nga, sabi niya nga, parang ang paraan na lang para mawala si BBM daw parang magkasakit, no? At o kaya mamatay. Yung mga ganun nga, kunin na raw ni Lord. So yun yung sinasabi rito, puro kamatayan. Kumbaga parang unnatural yung pagpapaalis. Tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. at ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sangayon sa salaging batas kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Yan alam mo kaya hindi ako ngayon sa Facebook ko. Sinadya nilang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, speaking of that, may nagre-request sa akin, Pebbles din. Ikaw yan, Mami?
Oo, akin yun. Okay, Gumawa okay. ako ng bago. Yung, Okay. yung 4 na. Okay, Yung okay. 4 na. I-accept ko kasi hindi ko pa na-accept hanggat hindi kita nakakausap eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nabibisit na sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yon. Oo. So, in-inform ko ang sila Browner, in-inform ko lahat, pati Palacio, in-inform ko sila kung sino funder, nagagawa sila ng coup, ayun, ang gulo lahat, nangyari lahat. Opo. Kaya nung lumabas yung news after 4 days na meron palang pinaplanong coup or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na. Doon sa TikTok ko, maririnig niyo lahat. Pinabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na may linulutong coup. September 20, sinabi ko ang funder si Chabit, yung mga nakademandang contractors, yan sila Alcantara, yung mga engineers, at yung USEC na si Bernardo. Sila ang... Hindi ko lang alam kung kasama si Bryce dyan, ha? Kasi siya yung napipisil ni Lacson na maging na maging witness. Pero grabe yan, no? Pati itong si Alcantara nga lang, doon pa lang malalaman mo na ang daming pera talaga nito. Kung totoo man yun, sinasabi ni Mami Pebbles, na si Chabit, si Alcantara, yung mga contractors daw, ano? At yung isa pang nabanggit niya. Buti na lang nalaman, no? Para alam din at least ng Senado na kasabwat pala itong mga to bilang funder. Nagbigay ng pondo para manggulo at magkaroon ng destabilization, mapaalis si BBM noong September 21. Oo. Kasi kapag napababa nila si BBM that time or napapatay nila, absuelto lahat. Into lahat, oo. Pati si Roque, uwi. Absuelto lahat, yun ang plano. Hindi nagtagumpay kasi hindi ko pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman eh. Oo. Kasi mapapahamak ang buhay niya. Oo. Pero ang kinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message. Detalyado lahat, sinabi niya lahat, detalyado. Kaya, totoo lahat yung pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aasaan ng apoy, lahat yon. Kaya nga sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka ba? Bakit nagkatotoo lahat ng sinabi mo, mga pebs? Hindi na lang ako nagsalita. Kaya ikaw hinahunting ngayon. Oo. Nung una, ako kasi nag-booking ng Sara Army. Oo. Na merong army si Sara. Patagal ko nang pinupost yan, 3 months na yata, 4 months. Grabe. Na sinasabi ko na, puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagtre-training yung mga Sara Army. At doon din nagpupunta si Chis Escudero pag magkausap sila. So alam din ni Chis, Sorsogon eh. alam din ni Chis yun, Mami Pebs. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagponto nitong October 12 eh. Oh my God. Okay. Kasi ang usapan dyan, pababait talaga si BBM, tapos upo si Sara, absuelto lahat. Grabe. Nagugulat ako. Kaya daming alam mo yan, binatikos ko si Marcos, 2 years mahigit. Hindi tayo nag-uusap. Maisog ako. Hindi tayo nag-uusap noon. Di ba? Tahimik lang kami. Maisog ako, di ba? Maisog ako, wala kaming tao. Linangaw. Laging lilangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong, linangaw. Ako ang nag-umpisa ng EDSA Friday group. Alam ko yan. Nilangaw. Bakit ngayon maraming tao? Ibig sabihin, funded. Tapos ito, yung kay Kiko Barsaga, walang tao ulit. At akala niya nakaisa siya. Kasi meron lumabas na nautakan daw niya si John Vic, si BILSILG John Rimulya. No. Alam ko lahat. Alam na ni Sec John Vic. Lumalabas pa lang siya ng aristocrat, ng restaurant. Na-inform ko na si Sec John Vic, paalis na po siya. Hindi mo siya tumuloy dyan sa gate 6 sa Forbes. Nasa Dasma gate po siya. Kaya nagulat siya. Siya ang nagulat. Na-surprise siya, ang dami palang pulis sa loob ng Forbes.
Oo. 200 plus na police, iba pa yung nasa labas. Oo. Ngayon yung Forbes bumawi yan. Dinimanda si Barsaga. No? At sabi nga nitong si Nino, yung isang vlogger din, Barsaga rin yun eh. Sabi niya, kilala niya raw itong si Kiko. I'm not sure kung gaano niya kilala kasi Barsaga silang parehas. Na nasa lahi daw nilang mga Barsaga, yung may mga tama, yun po yung pagkakasabi ni Nino, no? Anyway, at ito nga, itong si Kiko, hindi pa natin siya nakikilala. Pero may mga trace na dyan sa kanya, no? Na later on, malalaman din kung bakit napaka-hyper nito na biglang sumulpot at talagang binabanatan niya ang mga Marcos. Malalaman din natin yan, mga ka-wonder. Kaya Grabe. binaktuyo ko siya. Doon nagalit na sa akin ng Sara Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na pinapatrabaho ka na, ililiquidate ka. Mhm. Na-trace ka na nila, basta pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Okay, oo. Yun ang pinadala nila. Yun yung mga nakita ko sa post, ano, yung mga militar. Pero nakita ko babae. Ito kaya yung sinasabing Sara Army. May mga babae, puro babae. So tama, confirmed. Sabi, huwag magpapapasok ng tomboy. Pero may security ka na, Mami Pebs. Wala. Wala. Naku. Ingat ka, ha? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa message ko, sasabihin sa'yo. Correct, correct. Ay, meron kasi ako mga bagay na hindi pwedeng sabihin. Oo. And, kasi doon sa ibang content mo, pati si Chavit is gusto kang ipasabi, ipapatay? Oo. Kasi ang alam niya, nasa Pinas ako. Okay. Mhm. So, ano yun? Nakatanggap ka din? Nilabas ko lahat. Pinasa ko lahat ng illegal niya. Naka-documented lahat yan. Pinasa ko lahat. Kung ano yung mga illegal niya. Ayun, gusto ko ang sabihin na sa sa social media. Kaso nga lang, merong mga hindi dapat sabihin dun eh. Oo. Naintindihan ko. Pero, Mami Pebs, baka gabi na dyan sa iyo. Ingat ka, ha? No, basta papuntahin mo sila sa Sa TikTok mo. TikTok, nandun lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Grabe itong si Chavit Singson, mga ka-wonder. Ganda na sana sumuporta siya ng eleksyon kay Sara at kay BBM. Ganda na sana. Ang pagkakarinig ko, parang hindi ko alam kung yun ang dahilan. Parang hindi yata napagbigyan na ni-request yung pamangkin sa PCSO. O parang narinig ko kay Attorney Claire. Well, anyway, sayang itong si Chavit, no? At may narinig din ako, kung hindi ako nagkakamali, kay Pacquiao, na parang nagkaroon sila ng alitan ni Pacquiao, ni Chavit, o may sinasabi si Chavit kay Pacquiao, na ganun, sabi naman ni Pacquiao na do not associate with people like yung mga masasama, sinabi ni Pacquiao dun sa isang niyang panayam, Well, anyway, ngayon magkasundo na sila, At sinayang ni Chavit dahil doon sa kanya pong ginagawa ngayon at nag-fund pa siya nitong mga rally, siya. At ito pa lang si Cheese, isa rin sa funder, mga ka-wonder. Kaya dapat, tama, meron pang 3 years si PBBM na linisin yan, na walisin itong mga basura sa Senado. Hindi lang yung basura sa Senado at sa Kongreso. Itong problema nating korupsyon. Kaya nga, mga ka-wonder, sana lang, ipasa na yung death penalty, mga ka-wonder. Talagang pabor ako dyan. Kung hindi man ipapasa yung death penalty sa mga drug addict, yung mga ganyan na pumatay dahil under the influence of drugs, sige. Pero at least meron munang ilagay. Halimbawa, itong mga tiwali na mga magnanakaw na ang kaso ay plunder. Yan po dapat nakapila yan sa Silya Electrica. Dapat masampulan yan. At sana hindi na po humarang dyan yung mga institusyon na humaharang, na yung tinitignan kasi nila dito yung karapatang pantao, of course, ng isang tao, yung human life is precious, ganito, ganyan, So, pero marami na silang napipinsalang tao na precious din naman, mga ka-wonder, na namamatay, na nagugutom,
Sila nagpapayaman na nagpapayaman. Walang habas na pagpapayaman, mga ka-wonder. Marami ng salapi. Bili dito, bahay dito, salapi dito, bangko dito. Wala na, sa sobrang gahaman na. Mga ka-wonder, hindi na yan talaga dapat nakapwesto dyan. Kasi ginagawa nilang palabigasan, mga ka-wonder, ang ating kabangbayan. Sabi nga ng isang nakausap ko, no, ang Pilipinas daw dapat ngayon sa panahon ni BBM, pangalawa na sa Japan. No? Mayaman na, pero bakit? Dahil maraming kawatan na inilalagay sa bulsa nila. Naglo-loan si PBBM, dinibigay sa ganito, pinopondo sa mga proyektong ganito. Si PBBM nga, wala nga siyang hawak para magproyekto siya ng dagdag na ibibigay niya na. Sabi yan ni Toby Chongko, no? Na imbis na nasa kamay ni PBBM, binibigay pa sa kanila. So, pero yung iba dyan, binubulsa. So sobra na yan, mga ka-wonder, kung sa ibang bansa. Ewan kung totoo yan, nakikita natin na ginugulpi yung mga tiwali, binabato, hinulog, nakita ko kung totoo yun. Ano? Sa Korea nga, pinakulong yung presidente nila eh. Dapat ganun ka-serious. No? Dito kasi sa atin, pag naalaman mo na may record na nga na kriminal na nagnakaw, no, nakakatakbo pa sa Senado, nakakatakbo pa sa Kongreso, nagkakaroon pa ng posisyon. Dapat ma-disqualify, dapat may ganun tayong batas. Dapat magkaroon ng ganung batas na kapag may kasong nakabinbin, hindi na pwedeng tumakbo, automatic disqualified. Ganun dapat, mga ka-wonder. Ako nga, kala ko alam na namin lahat. No? Kasi siyempre, as a vlogger, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Ingatan lang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay. Pampagulo. Yung People's Power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. Mm-hmm. In-explain ko lahat doon. Ano lang yon, yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Yan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hindi lang yan. Hindi mo alam, kaya simula ngayon hanggang October 31, paunti-unti gagawa sila ng rally, ganyan. Ilituhin nila ang Malacanang. Okay. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate at super sila dapat check kahit may staff pa yan. Kasi ang sabi sa akin ng Intel ko, lahat pati yung mga nagtatrabaho sa Malacanang dahil maraming ahas sa Malacanang. Mm-hmm. Talagang kailangan Ilalabas ko yung lahat ng binigay ng Intel sa akin. Ilalabas ko lahat. Para malaman nilang totoo sinasabi ko. Opo, nako. Delikado ang Pangulo pala, no? Delikado siya, hindi lang yon. Kung hindi... Desperado na sila, mga ka-wonder. Talagang, eto na nga, may suicide bomber na. Alam niyo naman yung suicide bomber, eh. Siguro, na-secure na yung future ng pamilya niyan. No? Wala raw pakialam yan. Basta magkapera sila. No? Maglalagay lang yan ng bomba sa katawan, papasok yan sa isang lugar, tatakbo. No, kahit pigilin mo yan, tatakbo yan. So pag tumakbo yan, pipigilan yan, o kaya tatawid yan sa mga tao, tatagusan yan, babanggain niya. Makalapit lang siya dun sa Pangulo, kaya dapat merong bakal. No? Police, layer ng layer, lahat yan ng paligid, may bakal. And then yung mga taas. No, kasi baka mamaya mag-hire sila ng assassin na naka-sniper. Wala namang imposible, marami ng pera yung mga yan. Siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay pamilya. Damay pamilya. Yun ang ni Pulong. Walang nga si Pulong. Mananaksak nga, di ba? Walang nga. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko po linalahat Pero ganyan sila. Alam niyo naman sa Bisaya, yung ubusan ng lahi. Oo, grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang Hindi. exist pala ngayon. Kasi hindi nila matanggap na hindi mapalabas si Digong. Oo. Pero yun yung... Busan ng lahi. Salita lang yan, tsaka gumagamit lang yan ng pera at ng tao. Pero kung sila mismo gagawa, bahag din. Kita mo to si Baste, nakaharap niya si PBBM. Tinitignan lang siya ni PBBM. Tapang-tapang niya pag wala si PBBM, nasa screen lang siya o nasa social media, tapang-tapang. Itignan mo ngayon. Pinagmumulan nila. Yun ang yun talaga. Oo. Na kahit hindi na makaupo si Sara at si Sara Duterte, matumba lang nila si PBBM. Dahil doon sa
kulong ni Kulong. Digong. Mhm. Ayun. Grabe. Desperate talaga sila mga ka-wonder na palabasin si Digong. Kasi yun yung pinakautak, yun yung pinakamalakas nilang puhunan. Para maisagawa nila yung kanilang gusto. Kasi pag nakita ng tao ng mga DDS yan, mababaliw yan. Andito na si Digong. Sige, planuhin na natin. Kaya talagang gustong-gusto nilang makalaya si Digong hindi makalabas. So, yun nga huling bilin, patayin si PBBM. Tama yung sinabi ni Sara na kinonfess niya. Kung mamatay daw siya, as ipapapatay naman siya ni PBBM, hindi naman ganun ang Pangulo, patayin daw itong si PBBM, si Martin Romualdez, tsaka si First Lady. So, totoo nga mga ka-wonder, pagtahi-tahi mo yung lumalabas sa bibig ni Harry Roque, ni Pulong at ni Sara, totoo nga mga ka-wonder. Yun ay depende sa sinabi ni Mami Pebbles. At siyempre, depende rin sa lumabas na nga sa bibig ni Sara mismo na talagang yun nga ang dahilan kung bakit impeachable siya. Yun ang unang-una, no? Article na sinabit sa kanya. Shock Ganun ako. Sila nakadimang. Wala na ako masabi. Hindi ako makapagsalita, Mami Pebs. Pero anyway, pahinga ka na dyan siguro. Yung Forna, Apo, upload doon yung part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano na may index ko sa akin, no? ayan. Nagme-message. Wait lang, anak, ha? Sige po, Mami Pebs. Baka importante kasi ito, eh. Sige. Wala na akong salamat salamat. Pasensya na at bigla, Panoorin mo yung ano ko nasa doon na, nasa 4, na in-upload ko lahat doon. bigla akong tumawag ng gabi. Okay. Salamat po. Bye-bye. Good night. Kaya ginamit natin itong usapan nila kasi very raw. Sinabi niya talaga, no? Kasi may kausap siya kaya medyo mas intense pakinggan. Well, anyway, dapat mag-iingat din tong si Pebbles. Salamat kay Pebbles dahil dyan, nawawarningan itong ating Pangulo na mag-iingat at posible pong mangyari yan. Dahil desperado na sila, no? Ito nga nakailan na silang attempt ng mga rally, ng coup, yung sinasabing October nga, no? Hindi sila nagtagumpay. At ina-expect nila magtatagumpay na sila. Buti na lang, nasabihan at nakapag-prepare. At may suicide bomber daw that time na papasok. I don't know kung saan yung tinutukoy niya. Dito ba yan sa Forbes o dito sa Malacanang? Hindi niya na-clarify kung saan. Pero may papasok daw na suicide bomber. So, gano'n na po ka-desperado, mga ka-wonder itong mga hakbangin itong mga Duterte. So, panalangin natin sa Diyos na maging maayos ang ating bansa, maging payapa. Kasi itong panggugulo nila mga ka-wonder ay isa itong scheme para maging magulo yung administrasyon ni PBBM. Gaya ng administrasyon ng kanyang ama noon na nauwi nga sa martial law. So, antayin siguro nila. Gusto ba nila mag-declare si PBBM ng martial law? Tandaan nila, kapag ito ay hindi na mapigilan ng lawlessness, yan mga yan, itong may sariling army si Sara, na itinitrain daw dito sa Sorsogon, kung totoo man yan, yan pa lang, sa tingin ko pwede na mag-declare ang Marcos Administration Jr. ng martial law at pagdadakipin sila. Huwag nilang antayin. Akala nila kasi weak. Weak ba yan? Ngayon nga, si PBBM po ay isa sa napupusuan. Sa 2026, siya po yung magiging chairman ng ASEAN. Yun lang naman yung sinasabi nilang weak leader. Nakitaan ng ating bansa. Nakitaan siya at nakitaan yung ginagawa niya sa bansa. Nakita yun no? Na despite na may mga gulo, korupsyon, mga peste sa gobyerno, magnanakaw, still napili siya this coming 2026. He will be the next chairman of the ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. So patuloy natin ipagdasal ang ating bansa, ang ating Pangulo, ang kanyang pamilya dahil may masamang plano sa kanya. No? At si Pebbles na ating pong source na siyang nagbibigay ng warning, sana hindi siya matulad kay Percy Lapid na pinatay. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. And again, if you like this video, give me a thumbs up para i-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And please share this video para malaman nila yung tungkol sa mga masamang plano na to, sa plot na to, no, na talagang maitim ang balak. And of course, don't forget to subscribe. Please hit the notification bell icon and choose all. Hanggang dito lang muli, mga ka-wonder. God bless.
Wonder Vlogcaster.